At ito ang Rated K. Grupo sila ng mga mananayaw mula Baguio City. At dahil sa likas na hilig sa pagsasayaw, suking-suki sa iba't ibang mga dance contest. Pero sa kasamaang palad, madalas silang nauungusan ng kanilang mga kalaban. Noon daw yun, dahil bida ng amplified hip-hop dancers. Kung hindi sila masyadong napapansin dito sa Pilipinas, aba, nang sumali naman sa isang patimpalak sa Australia, sila'y hinangaan. Kaya't ang second place noon, champion na ngayon. Yung i-represent po ang bansa natin na Pilipinas, i-represent po yung group namin at ipakita ang talento ng mga Pilipino, panalo na po kami. Agresibo. Animoy laging naghahamon. Pero nakakadala ang sabay-sabay na mga galaw at manakanakang pagsirko ng mga mananayaw na ito. Sa isang dance contest sa Maynila, sila unang nagkakilala taong 2002. Agad sumabak ang amplified hip-hop sa patimpalak ng sayawan sa Mall of Asia. Ika-5 pwesto lang ang kanilang naabot. Ilang pakikipagtagisan pa ng galing sa sayawan ang dumaan. Ika-2 pwesto lang ang pinakamataas nilang nakukuha. Sa World Supremacy Battleground Philippines sa Cainta, dumayo ang grupong Amplified Hip Hop. Pero tulad ng nakasanayan na nila, ika-2 pwesto na naman ang kanilang nakuha. Pero nagkaroon pa rin ng dahilan ang mga mananayaw na ito mula sa Baguio na pag-ibayuhin pa rin ang kanilang pag-iensayo. Dahil mayroon silang nadiskubring sa pangpatimpalak na magbibigay sa kanila ng pagkakataon na maging kinatawan ng Pilipinas sa isang pandaigdigang tagisan ng sayawan sa Australia. Ilang mga kaibigan at kamag-anak ang nagpahiram at nag-ambag ng pera para makalipad ang grupo papuntang Australia. Total talaga ng ginastos ng mga bata is kalahating milyon ang nilabas na pera ng mga bata. Kahit na anong laki ng problema, at mapagtutulong-tulungan lilit yan, siyempre maghahati-hati kayo sa problema. Baon ng 150 dolyar at lakas ng loob, nakarating ang grupo sa Australia. Pumunta muna kami sa malapit na hotel, yun sabi namin, walang-wala talaga kami. Kahit sa labi na lang sana kami matulog, okay na sa amin yun. World Supremacy Battleground! Ika-29 ng Nobyembre, araw ng World Supremacy Battlegrounds, sumasabay ang kabog ng dibdib ng may 500 mananayaw na kalahok sa bagsak ng musikang hip-hop. Talagang kabado kami kasi ilang kami lahat, more than 20 plus na competitors. Tapos hindi namin alam kung mas malakas ba yung susunod sa amin. Ladies and gentlemen, coming second in Groove Baguio, the Amplified Hip Hop Crew. Dala ng hindi magkamayaw na sigawan ng mga manonood, lalong ginanahan sa pagsayaw ang grupo. Napaka-confident nila. Alam nila na against all odds sila. Pero nung dumating sila sa Melbourne, let's go, we're ready to go, fight. At nang isigaw na ang pangalan ng grupong nanalo, from the Philippines, Amplified Hip Hop Crew! laking gulat nila nang sila, sa wakas, ang tinanghal na nagwagi. Ano feeling? Naabot mo yung pangarap? Sobrang saya po. Sobrang saya. Mayroon pong isang Pilipino na nakapanood nung nanalo na po kami. Kinukup niya po kami for 2 weeks sa bahay nila. Si Kuya Dennis po sa Melbourne. Nagtatrabaho niya sa isang bakery, tapos yung mga leftover, kinakarton niya, tapos binibigay niya sa amin. Yun na lang po ang kinakain namin. Napuno namin yung ref ng isang buong tinapay. Hanggang ngayon,
Nasasabi pa rin ng bawat miyembro ng grupong Amplified na ako ang nagwagi dahil kabi-kabila ngayon ang mga imbitasyon sa kanila sa pagsasayaw sa Baguio at sa mga karatig po. At hindi lang yon, dahil panalo rin daw ang kanilang talent fee. Hindi na bababa ngayon sa 10,000 piso kada show. Nagkasunod-sunod yung booking, yung imbitasyon, at halos naipasok ko na sila, nailagay ko na sila sa mga major shows ng Kapamilya Network at ng iba pang istasyon. Bukod sa karangalan para sa Pilipinas, nakapag-uwi din ng premyong 2,500 Australian dollars ang grupo o halos 100,000 piso lamang. Kaya wala na silang perang pinaghati-hatian. Magkano pa ang utang ninyo ngayon? Ngayon po may 279,000. Ang laki pala. Hindi tayo natulong sa mga nanonood sa atin, di ba? Pwede bayaran. Total naman, tinayo nyo ang bandila ng Pilipinas. Hindi na bali yung hirap, pero naabot naman ang pangarap. Kaya sa ending ng lahat, sinong nagwagi? Fatality.